Pitong panalangin ng Bartisan. Buhay na Diyos, naway ang araw na ito ay maging araw na maranasan ko ang tatlong persona ng Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Puspusin niyo po ako, ang aking kaluluwa at ang aking buhay sa sandaling ito. At maghari kayo sa akin at pamahalaan ang aking buhay. Panginoon, iparanas mo sa akin ang siyam na pagpapala ng trono sa araw na ito. Ang orihinal na paglikha mo sa tao ay nilikha mo kami ayon sa iyong wangis. Pinagpala mo kami ng iyong espiritu at binigyan mo kami ng lahat ng pagpapala sa hardin ng Eden. Ito ang orihinal na kalagayan ng sangkatauhan. Ngunit sa Genesis 3, napahiwalay ang tao sa Diyos, naging makasalanan at nahulog sa mga kamay ng di nakikitang si Satanas. Nawala ang tatlong buhay na iyong ibinigay at nabubuhay sa pagdurusa sa ilalim ng kapalarang dulot ni Satanas. Upang malutas ang problemang ito, si Jesus ay dumating sa mundong ito bilang Kristo at ganap na nilutas ang mga pangunahing problema ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang tatlong katungkulang bilang Kristo. Ngayon, tinatanggap ko si Jesucristo sa aking puso bilang aking Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Pumasok kayo sa aking puso, maging Panginoon ko at iparanas mo sa akin ng buo ang tatlong buhay na iyong ibinigay. Diyos, sa araw na ito, buksan mo ang mga pintuan ng trono ng langit. Ipadala mo ang mga hukbo ng kalangitan at ang mga anghel. At naway ang gawa ng Espiritu Santo ay malampasan ang oras at espasyo sa lahat ng lugar na aking pupuntahan. Buksan mo ang mga pintuan ng ebanghelismo at misyon para sa 237 na mga bansa at 5,000 na mga tribo. Diyos, ikaw ang maghari sa aking buhay, sa aking simbahan at sa aking larangan. Naway mangyari rin ang mga walang kapantay at di mapantayang mga gawa ng Diyos na naganap kay Apostol Pablo at Pedro at kay Deacon Felipe sa bawat hakbang na aking gagawin sa araw na ito. Panginoon, nais kong magamit sa araw na ito bilang isang saksi na nagliligtas ng tatlong panahon. Pagalingin mo ang aking nakaraan, kasalukuyan at hinaharap upang ang araw na ito ay maging araw na mailigtas ko ang mga pastor, mga opisyal ng simbahan, ng mga remnant at mga susunod na henerasyon. Naway ang aking buhay ay lubos na maialay sa Ebanghelyo bilang isang saksi na nagliligtas ng tatlong panahon. Diyos, ipagkaloob mo sa akin ng 5 kapangyarihan. Bigyan mo ko ng kapangyarihang espiritual upang saan ako magpunta, ang kapangyarihan ng kadiliman at ni Satanas ay maguguho. At ang iyong kaharian ay may tatag at mapapalawak. Ipagkaloob mo sa akin ang kapangyarihang intelektual upang malinaw kong mapatunayan sa lahat ng aking makakasalamuha kung bakit si Jesus ang Kristo at kung bakit kailangan nating maniwala sa Kanya. Bigyan mo ako ng lakas ng katawan upang maipangaral ko ang Ebanghelyo sa 237 mga bansa at 5,000 mga tribo. Palayain mo ako mula sa lahat ng sakit na meron ako. Pagkaloob mo sa akin ang kapangyarihang pinansyal upang malayo kong magampanan ang ebanghelismo at misyon at masuportahan ang simbahan at ang mga ebanghelista. Bigyan mo ko ng kapangyarihang pangtao upang magawa ko ang kilusang ebanghelismo na iyong nais. Sa araw na ito, ipagkaloob mo na makilala ko ang mga tulad ni Timoteo, Lydia, Jason, Priscilla at Aquila, Apollos at Gaius upang ang kilusang ebanghelismo na naglilista ng panahon ay mangyari sa aking buhay. Panginoon, ipagkaloob mo sa akin ang kapangyarihan ng universo, ang kapangyarihan ng langit at ang kapangyarihan ng trono sa araw na ito. Sinasabi sa Isaiah 60, versikulo 2, ang kadiliman ay lumulukob sa lupa at ang makapal na kadiliman ay sumasakop sa mga tao.
Ang mundong ito ay balot ng kadiliman at ni Satanas. Kung walang kapangyarihan ng langit, hindi tayo makakaraos. Kaya't iparanas mo sa akin ang araw na ito, na lupigin ang mundo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng trono na iyong ibinigay. Panginoon, nananalangin ako para sa CVDIP na nakikita ang hinaharap. Hawak ang tipan ni Jesucristo, bigyan mo ako ng pangitain para sa pandaigdigang pagbabahagi. Tuparin mo ang pangitain ito sa pamamagitan ng aking pangarap ng pandaigdigang pagbabahagi. At sa pamamagitan ng panalangin, ibalik mo ang imahe ng Diyos na nag-iiwan ng walang hanggang obra maestra ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa. Naway ang lahat ng aking gagawin sa araw na ito ay maging isang CVDIP na tumutupad sa hangarin ng Diyos para sa ebanghelisasyon ng mundo. Panginoon, ngayon ay nanalangin ako para sa 3 courtyard. Naway magkaroon ako ng courtyard ng mga hintil sa loob ko sa araw na ito, upang mabuhay ako ng isang buhay na nagliligtas sa 237 mga bansa at 5,000 mga tribo. Naway magkaroon ako ng courtyard ng panalangin sa loob ko, upang mabuhay ako bilang isang saksi na nagpapagaling ng mga espiritual na problema. Naway magkaroon ako ng courtyard ng mga kabataan sa loob ko, upang magamit ako sa pagpapalaki ng mga bata bilang mga summit. Buhay na Diyos, ngayong araw ay pumasok kayo sa akin at gabayan ako sa landas na ninanais ng 3 persona ng Diyos. Naway ang araw na ito ay maging araw na lumakad ako sa paglalakbay ng tipan na iyong ninanais. Panginoon, nais kong matamasa ang 10 sikreto sa araw na ito. Habang ako'y naglalakbay sa tipan na iyong ibinigay, ipagkaloob mo sa akin ang lihim na kasarinlan na makaraos kahit saan man. Tulungan mo kong kilalanin na ang lahat ng problema at pangyayari sa aking buhay ay mga espiritual na problema at maibigay ang tamang sagot ni Kristo sa mga may espiritual na problema. Tulungan mo akong laging tingnan ang kabaligtaran ng mga problema at nakikita ang plano ng Diyos sa mga ito. Tulungan mo akong makipagtulungan sa mga espiritual na tao sa paligid ko, na lumika ng sinarihiya para sa ebanghelisasyon ng mundo. Ipagkaloob mo sa akin na matamasa ang lihim ng hindi kompetisyon, na walang sino man na nakikipagkompetensya sa akin sa paglalakbay ng tipan. Naway matamasa ko ang mga sikreto ng pagiging tanging isa, pagiging tatangi at muling paglika, upang ako'y makarating sa tuktok ng aking larangan. Binabago ang disyerto at tigang na lupa sa matabang lupain. Naway matamasa ko ang lihim na pagkakaroon ng kabuuan sa araw na ito. Panginoon, naway ang araw na ito ay maging araw na matamasa ko ang 10 mga plataporma. Naway ang ganap na kapangyarihan ng Diyos, si Jesus, ang Espiritu Santo, ang Biblia at ang simbahan ang aking maging mga plataporma ng pananampalataya sa araw na ito, na nagpapahintulot sa akin na tiyakin na saan ako naroroon, ito ay isang misyonaryo. Naway maniwala ako na ikaw ang Diyos, ang siyang nagkokontrol ng buhay, ng kamatayan, kapalaran at malas para sa lahat ng tao. Naway mabuhay ako na may pagkaunawa na ang lahat ng tao ay nabubuhay sa hiniram na oras, na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan, at na ako'y nagkatrabaho patungo sa gantimpala ng ebanghelista mula sa itaas. Naway ang araw na ito ay maging araw na lumakad ako sa paglalakbay ng tipan. Panginoon, naway lumakad ako sa paglalakbay ng tipan sa araw na ito na may 5 katiyakan. Naway ang katiyakan ng kaligtasan, katiyakan ng paggabay, katiyakan ng nasagot na panalangin, katiyakan ng kapatawaran, at katiyakan ng tagumpay ay mapasakin bilang mga sagot sa araw na ito habang ako'y naglalakbay sa tipan. So, Panginoon, iparanas mo sa akin ng 9 na agos sa araw na ito. Tulungan mo akong makita ang lahat ng mga problema at pangyayari sa aking buhay sa pamamagitan ng 9 na agos. Tinitingnan mula sa itaas, malalim, malawak,
sa harap at likod, sa kaliwa at kanan, at sa nakaraan at kasalukuyan, at sa hinaharap. Naway matuklasan ko ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng mga problemang ito at pangyayari, at naway hindi na sila maging problema kundi mga pagpapala para sa akin. Panginoon, naway matamasa ko ang buhay ng ebanghelista at ang 62 puntos ng buhay na aking matutunghayan sa habang buhay. Naway mabuhay ako sa araw na ito bilang isang ebanghelista na tinatamasa ang buhay ng ebanghelista. Panginoon, naway ang bawat lugar na aking pupuntahan sa araw na ito ay maging kampo. Naway ipangaral ko ang ebanghelyo sa lahat ng aking makakasalamuha sa araw na ito at matagpuan ang mga disipulong ebanghelista na iyong inhanda para sa akin upang ang kilusang ebanghelismo ay umusbong sa aking buhay. Panginoon, naway matupad ang tipan ng Kalbaryo saan ako magpunta. Sinabi ni Jesus sa 1:19, versikulo 30 na ang lahat ay natupad na. Kaya hayaan mo akong mahigpit na panghawakan ng tipan ng Kalbaryo. Naniniwalang ang lahat ng problema at pangyayari sa aking harapan ay nalutas na. Panginoon, naway matupad ang tipan na iyong ibinigay sa bundok ng Olibo. Naway dumating ang iyong kaharian saan man ako magpunta. At gaya ng ibinigay ni Jesus ang kanyang misyon sa kanyang mga alagad sa bundok ng Olibo, hayaan mong akong mabuhay bilang isang saksi na nagbibigay ng misyon sa mga disipulo. Panginoon, naway mangyari sa akin ang gawa ng Espiritu Santo na naganap sa itaas sa silid ng bahay ni Marcos sa araw na ito. Gaya ng 120 na disipulo na nagtipon sa itaas na silid ng bahay ni Marcos at napuspos ng Espiritu Santo na bubuhay bilang makapangyarihang saksi. Ipagkaloob mo sa akin ang kapuspusan at kapangyarihan ng Espiritu Santo sa araw na ito upang mabuhay ako bilang isang ganap na disipulo. Panginoon, ipagkaloob mo sa akin ang schedule ng panahon na Antioquia gaya na nangyari doon. Diyan ang iyong kamay ay sumama sa mga nagkawatak-watak pagkatapos ng kamatayan ni Esteban at ipinangaral nila ang ebanghelyo sa mga Hudyo at mga Grego sa Antioquia. Ipagkaloob mo sa akin ang parehong schedule ng panahon ng ebanghelismo at pagdidisipulo. Gaya ng mga mananampalataya ng Antioquia na sinanay sa loob ng 1 taon ni na Pablo at Bernabe at tinawag ng mga Kristiyano. Naway magbago rin ang aking kalagayang espiritual sa pamamagitan ng pagsasali sa simbahan. Gaya ng simbahan ng Antioquia, nagpadala ng mga misyonaryo. Naway dumating ng mabilis ang oras para sa Tumana Church na magpadala ng mga misyonaryo sa ibang mga bansa. Panginoon, naway makatagpo ko ang punto ng pagbabago ng aking buhay gaya ni Pablo sa Troas bago pumunta ng Macedonia. Gaya ng pagkikita ni Pablo kay Lydia sa Filipos, kay Jesus sa Thessalonica, at kay Priscilla at Aquila sa Corinto. Ipagkaloob mo na makilala ko ang mga disipulong tulad nila. Panginoon, naway ang sagot na dumating sa Asia Minor ay dumating din sa akin, gaya ng pagpapatotoo ni Pablo sa Ebanghelyo. Nagtayo ng mga disipulo at sinanay sila sa bulwagan ng Tirano sa loob ng 2 taon, upang ang lahat ng tao sa Asia ay makarinig ng salita ng Panginoon. Naway matanggap po rin at matamasa ang sagot na ito. Panginoon, naway makita ko ang Roma. Ang Roma ay simbolo ng ibelisasyon ng mundo. Naway mabuhay ako ng may pangitain ng ibelisasyon ng mundo at naway ang lahat ng aking gagawin at lahat ng aking mga ministeryo ay makilahok sa ibelisasyon ng mundo. Ngayon, naway ang 7 patnubay na ito ay maging espiritual na patnubay sa paglalakbay ng tipan ng aking nilalakaran. Ako'y nananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.